Ayan, so, kasi ito yung sabi ng ating Panginoon, John 10:28. Sabi dyan, panext ako kuya, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mamamatay. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Kaya kahit anong gawin ng kaaway sa taong ito, if we are abiding in Jesus, walang magagawa ang kaaway sa iyo. So let's begin this year, no? A powerful beginning. Stay connected to the vine or the source. Kasi alam ko, the more you are connected with Jesus, the more we experience His power. So to abide in Christ, this year, dagdagan pa natin yung ating prayer. Okay ba yun? Dagdagan natin, enhance natin yung worship. Kung dati yung galaw mo, ganyan lang, sa worship, italon mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, italon mo yan. Isayaw mo yan. Lalong-lalo na this year, this 12-year anniversary. God, ano tayo proclaiming God's great power. Talagang yung worship, i-power nyo talaga. Amen po ba yun? I-video nyo yan. Sino ba yung videographer? I-video natin yan. Ayan, so i-level up natin yung ating devotion. Ayan, amen po ba? Kung dati self-devotion, gawin na, magdagdag tayo ng family devotion. Mag-aral ka talaga. Mag-aral ka talaga sa Lord. Be connected to Jesus all the time. Para talagang ang talas mo. Talagang, alam mo, hindi ka talaga kayang, ang tawag nun, isirin ng kaaway. Kasi alam nyo yung technology ngayon, they are increasing. May AI na nga, di ba? Marami pa, may robot pa na magsiserve. Ang daming nangyayari, pero I'm not aware how technology now increases. Kasi hindi ako masyadong mahilig manood or mag-search. Talagang, pagod na ang aking mata. Ayan, so kung ang technology natin ngayon nag-i-increase, this is our goal this year. Huwag tayong papatalo na technology lang ang nag-i-increase. Dapat mag-i-increase tayo sa taong ito. Mag-level up talaga tayo sa Panginoon. Kasi para hindi tayo kayang daigin ang technology na yan. Although technology is helping our lives, but also technology is one of the reasons why are you distracted in serving God. Diba? Totoo talaga yun. Kaya kailangan po talagang malinaw sa atin palagi na talagang ito muna tayo, abide in Christ. Kasi yung technology, you know how to use it. Kung may wisdom galing sa Lord, alam mo kung paano gamitin yan. Alam mo kung ano yung bubuksan mo. Alam mo kung ano yung aaralin mo. Alam mo kung ano yung babasahin mo. And that's the wisdom of the Lord if you are abiding in Him. Ayan, so number 2, living a total surrendered life with Jesus. Amen? Surrender is not optional. Pag sinasabing optional, hindi pwedeng gusto mo lang sa araw na ito sumuko. Sabi dyan, surrender is the foundation of your powerful beginning. Gusto mo ng powerful beginning sa taong ito? Umpisahan mong sumuko. Isuko lahat sa Panginoon. Amen po ba? Surrender your past. Huwag mo na alalahanin yung mga past na nakaka-distract sa'yo. Surrender your control. Kasi minsan nagda-drive pa tayo eh. Let God drive your life. Surrender your weakness. Kasi yung weakness na yan, pwedeng gawing strength ng Lord sa'yo yan. Surrender your future. Huwag kang mag-alala sa future mo. Jeremiah 29:11. Alam niya yung plano sa'yo. Alam niya yung future mo. At ang future na yon, a better hope. Amen. A prosperous life. Yun talaga yung pangako ng Panginoon. Sabi dyan, gusto mong umpisahan ang taon na to with a powerful beginning, isuko mo rin yung mga desire mo, yung mga plano mo. Sabi ni Pastor Larry, di ba, last week, kalimutan mo na rin yung mga nanakit
Wala na tayong ano. Mag-uumpisa tayo sa taong ito na ano. Mag-uumpisa tayo sa taong ito na nagpatawad. Dahil nagpatawad, gumanda, o di ba? Ayun, nagpatawad, gumanda. Ayan, kasi ito yung sabi ng Lord in Luke 9:23. Sabi dyan, then He said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny. Sabihin mo nga, kapatid, deny. Lakasan mo pa, deny. Kaya sabi dyan, deny himself and take up his cross daily and follow me. Kaya naman pala gusto ng Lord, total surrender. Pag sinasabi mong total surrender, deny, means let Jesus in control sa taong ito. Huwag ka na pumiglas. Huwag ka na lumaban. Ayan, huwag ka na pumiglas, huwag ka na lumaban. Okay? It means, pag sinasabi mong deny, yun nga, let Jesus in control of everything. No reservation. Pwede ba yun? Wala nang reservation sa ating mga sarili. Huwag ka lang makasarili. Amen. Parang isa lang yung nagsabi. Parang walang makasarili. Sabihin mo sa sarili mo, ayaw ko nang maging makasarili. Ayaw ko nang maging makasarili. Ayan, iparamdam mo na sa iba. Ayan. Huwag puro sarili mo ang nasusunod. Don't settle your own comfort. Hindi yung dahil gusto mo lang magsimba dahil okay ka ngayon, next week ayaw mo magsimba kasi you're not feeling well. Ano ba sabi ng Lord? Ito kasi palagi sinasabi ng asawa ko noong bago pa lang ako Kristiyano kasi ang dami kong dahilan eh. Masakit yung puso ko, masakit yung ulo ko, ayaw kong pumunta, ang layo Mandaluyong. Tapos maglalakad pa sa Guada, iniisip ko na agad yung pagod, hindi pa ako nakarating sa church. Pero sabi niya sa akin, ano ba ang makapaghiwalay sa'yo sa Diyos? Yung sakit ba? Yung kamatayan ba? Sabi ko, grabe ka naman. Talagang, yun yung naging ano sa akin, naging malinaw. Hanggang ngayon. Although marami pa akong binabago, marami pa akong hinihingi sa Lord, marami pa akong mga sinusuko, marami pa kasing pintuan na hindi bukas eh. Pag sinasabing bukas, hindi mo, pag sinabing saradong pintuan, hindi mo pa binuksan para sa Lord. Yung gusto mo, ikaw pa muna mag-manage nun. Pero ang gusto kasi ng Lord, deny. Pag sinasabi mong deny yourself, or deny ourselves, wala ka na talagang ititira sa sarili mo. Amen po ba? Madali lang ba? Madali lang ba? Parang nahirapan din ako Pero ito talaga yung mensahe ng Lord, hindi lang naman para sa inyo eh. Siyempre, ang una naman talagang tinatarget ng Lord, kung magbibigay siya ng mensahe yung tagapagturo, totoo talaga yun. Kami talaga yung unang tinatarget. Oo, at hindi lang target, tama talaga. Tamang-tama talaga. Ayan, so this year, talagang suko na natin yung taong ito. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa taong ito, pero yung pangako ng Lord, if you deny yourself this year, talagang sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo sasamahan, di ba sabi kanina, talagang iingatan niya tayo, i-bless na tayo, yung favor mararanasan natin at kung ano pa man. So ito yung gusto kong ibigay sa inyong example ng mga tao sa Bible na talagang sobrang nag-remark, very remarkable talaga. Next ako kuya, si Jesus. Pag binasa natin yung Book of John, kahit yung book during the time of Jesus, talagang palagi sinasabi ng ating Panginoon, not my will, but your will be done. Sabi niya sa ating Ama, not my will, but your will be done, Father. Si Paul, ito talaga din si Paul. May Paul ba dito? May gusto bang mag-anak? Pangalan ko. Ayan, so Paul sabi dyan, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live
of God who loved me and gave Himself for me. Alam niyo si Paul, sa sobrang pagsuko niya sa Panginoon, kinalimutan na niya mag-asawa eh. Wala akong nabasa sa ano eh. According to the Bible scholar, walang nag-i-exist na naging asawa si Paul eh. Pero hindi naman medyo matagal yung pag-aaral ko kay Paul, kaya saliksikin pa natin, baka meron. Ayan, so ayun po. Pero hindi naman bawal mag-asawa yung ano, kalimutan mag-asawa, marami pa tayong mag-aasawa dito, mga young pro, di ba? Meron ba? Meron, marami. Oo. Marami ako nakikita mag-aasawa pa dito. Available naman yung iba magninang, huwag kayo mag-ano lang. Hindi daw sila ano. Sa lahat kasi na nagninang nung kasal, na-appreciate pala nila maging ninang. Sarap pala talaga maging ninang. In-encourage ko kayo para kung may magpakasal pa at pag ginawa kayong ninang, grab nyo na. Ayan, so marami pa. Siguro yung mga ano na lang, mga single mom. Ginama yung single mom. Alito ko sa ko single dad. Ayan, so yun. So ganun talaga yung dedication ni Paul. Sa paglilingkod niya sa Panginoon, talaga Christ talaga siya. Christ. Ayan, so tingnan niyo naman yung accomplishment ni Paul, di ba? Sa karya ng Lord, ang dami niya napatay yung churches. Dinideklara ko marami rin mapatay churches si Pastor Larry, no? Gamitin siya ng Panginoon kasi alam ko magre-raise na naman siya ng bagong leaders or pastor, so feeling ko may lalabas niya. Nagdideklara, no? Hindi naman. Ayun, sunod pa rin tayo sa plano ng Panginoon. Pero ang deklarasyon ko no, like the life of Paul, ang bawat isa sa atin dito, talagang mas lalo tayong tatapang sa taong ito kasi si Paul ang tapang niya talaga eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto kong maging matapang ka. Matapang ako. Huwag sa asawa, ha? Huwag sa asawa. Matapang sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi kayo mananalo pag matapang kayo sa asawa. Mas matapang kayo yung asawa. Ayan. So yun, so dapat ang goal natin this year, mas matapang talaga tayo. Mas bold tayo. Ang bold kasi ni Paul, ang ano niya, ang grabe yung alam niya sa salita ng Panginoon. Talagang yung power ng Lord, kahit saan siya magpunta, talagang nag-i-exist. Kitang-kita ng tao, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Next is si Abraham. Ito, gusto ko to si Abraham eh. Ito talaga, perfect example. He offered his own son. Imagine that. Kaya nga sabi ni Pastor kanina, nung narinig ko lang na pag tayong nagdarating ayaw umiyak, nahihiwalay si Kaiser sa akin, kinausap mo kaagad. Sabi ko na, pwedeng isang bahay lang tayo pag nag-asawa ka. Walang ganun. Kasi parang ang hindi ko pa manawnan. Sabi ni Maymay, huwag muna natin pag-usapan. Na-pressure din. Huwag muna pag-usapan. Pero talagang yun talaga yung design ng mga anak natin. Pero ito matindi. He offered His Son sa ating Panginoon. Kaya tingnan niyo yung life ni Abraham. Abraham is really living a powerful life. Alam mo, pag nag-request siya sa Lord, naririnig. Gusto niyo ba yun? Pag nag-request ka sa Lord, narinig mo si Lord? Grabe yung blessing niya, Father of all nations. Amen. Alam niyo si Abraham, kahit saan siya magpunta, kahit dry land, naging fertile. Amen. Gusto niyo ba yun? Kahit saan ka magpunta, kahit dry land yan, magiging fertile yan dahil sa'yo. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kasama mo. Kaya talagang nakaka-inspire talaga si Abraham. Talagang sinusundan siya ng pagpapala, sa totoo lang. Gusto niyo ba yun? Sinusundan kayo ng pagpapala? Sa taong ito, susundan tayo ng pagpapala. Excited ako po. Susundan tayo ng pagpapala. Ayan. So gusto ko lang balik tayo doon. Gusto ko lang share sa inyo yung sinabi ni Pastor last week about eagle. Base itong eagle kasi basta pag-aaral ko, ang eagle kasi, they're living talaga a surrendered life. Completely surrendered talaga sa Creator. Kaya pala, ang mga eagle,
vehicle, they sustain having beautiful life. Akala mo na, palipad-lipad lang yan sa taas. Ganda pala ng buhay ng mga yan. Hindi yan kumakain ng dead meat. Gusto nila fresh. Fresh na hayop. Mga fresh na ano, ayaw nila ng mga basura. Ayaw nila ng mga mabaho. Amen. Talagang ang ganda ng buhay nila. Sabi pa dito, they are mindful, they are wise, they are focused. Tsaka pag nag-target yan, dahil completely surrender sila sa Creator, pag binigyan sila ng Creator ng kakainin, pag tinarget nila yan, hindi na yun makakalusot. Gusto niyo ba yun? Na talagang pag tinarget, talagang ano, ibibigay talaga ng Lord. Kasi alam ng Lord, para sa'yo talaga to. Dahil ito yung ginawa mo, dahil ito yung binigay mo sa akin, ito para sa'yo. Talagang hindi na mag-aalinlangan si Lord. Isa pa, ang mga agila, malakas at matala sila sa kaaway. Amen. Yung vision nila, 30 meters sa taas, yung ahas. Sa baba, malinaw pa sa kanila yun. Ako, di ko na nga makita yung sa electric fan ko. Gusto niyo ba ng ganong kapangyarihan, ganong power na talagang ramdam, malayo pa lang yung kaaway, alam na, hindi ito sa Lord. Amen. Diba? Ay, hindi ito sa Lord. Hindi yung malalaman mo na lang, tapos na, ay, hindi pala yun sa Lord. Pero nagkano ka na, nagkamali ka na, diba? So yun, naano ka na doon, nagkamali ka na doon. Oo. So dapat umpisa pa lang, na-identify mo na kaagad. Ay, dito sa Lord. Ayaw mong i-entertain to. Ah, chismis to, dito sa Lord. Parang si Brodre, ito talagang favorite to. Favorite. Narinimay na ako kay Brodre. Kaya gusto ko sa bahay na lang sana eh. Para hindi makakapag ano. Ayan, so yun po. Sabi pa dyan, ang ganda talaga ng, sabi ng Panginoon, no, ang ganda talaga pala ng mangyayari ng buhay natin, ang pangako ng Lord, na talagang, if we are living a total surrendered life, talagang pangako niya, magiging successful talaga tayo. Magiging excited talaga tayo palagi, hindi ka palaging pagod, hindi ka tulad dyan sa katabi mo palang ibang pagod, or hindi naman. Nangunguhikap na eh. And then joke lang, alam ko naman hindi kayo pagod, kasi magpa-practice pa tayo mamaya. Ano pa to, laban ng practice pa to, kasi i-perfect natin to sa anniversary eh. Sabi dyan, hindi ka nagre-reklamo, punong-puno ka talaga ng pasasalamat. Diba sa Panginoon? Kasi simula nung naging Kristiyano ka talaga, nasabi mo na ba na parang you are living in a supernatural life? Parang kasi no, powerful ng buhay natin na nasa Lord. Ramdam niyo ba? At parang ayong ilan na yung, ramdam niyo ba? Ayan, so dapat ganun. Dapat nararamdaman niyo yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi niya, Acts 17:28, for in Him we live and move and exist. As some of your own points have said, we are His offspring. Bakit kailangan we are living a total surrendered life? Kasi nabubuhay tayo para na sa Kanya. Gumagalaw tayo, gumagawa tayo ng ng mga bagay para na dapat sa Kanya. Yung buong pagkatao natin, para na talaga sa Kanya. Malinaw ba yun? Na talagang para na talaga sa Lord yung buhay natin. Ito yung pinili natin eh. Na talagang we want Jesus as our Master, as our Lord, and as our Savior. Kaya talagang yun yung sinabi ng ating Panginoon na talagang as believers or as Christ follower, we are living a total life for Jesus. Talagang yung buhay natin sa ating Panginoon. And then, last na po, 3. Sabi dyan, basahin natin, stepping into a new level of faith in Christ. Gusto niyo ba yan? Amen. Na mag-level up yung faith natin sa taong ito. Kung ano yung faith mo last year, mas mag-step up ka this year sa faith mo. 5 lang ang gusto. Gusto mo ba mag-step up yung faith mo this year? Ayan, so dapat lahat tayo. Sabay-sabay tayo mag-step up. Faith activates God's divine power through through faith, God's power move. Kaya naman pala, to start a powerful beginning, kung may pananampalataya
Pwede kang gamitin ng Lord to heal sickness. Pwede kang gamitin ng Lord to support. Pwede kang gamitin ng Lord sa lahat ng aspeto. Faith is the step that activates your surrender. So faith din pala, yung unang hakbang or isang hakbang para talaga sumuko ka din sa Panginoon. Next is, bilisan ko lang. Kuya, pa next ako. Sabi dyan, basahin natin ang malakas. Ito napakagandang mensahe ng Lord. In 1, 2, 3, go! God wants to elevate you to a new level. Palakpakan naman natin sa Lord si Lord. Ito yung gusto niya sa taong ito. Gusto niya mag-elevate ka. Sabihin mo sa kapatid mo ngayon, kapatid, mag-elevate ka sa taong ito. Sigurado ako. Mag-elevate ka, lakasan mo. Elevate. Elevate. Iaangat ka ng Diyos. Iaangat ka ng Diyos sa taong ito. Ang hirap mag-isip ng puro survival lang. Para sa ngayong araw lang tong budget ko, wala ng bukas. Yun yung survival natin. Worship leader ka lang. Magsa-Sunday school teacher ka na. Pag dati nakaupo ka lang, magsa-Sunday school teacher ka na rin. Kung dati nakaupo ka lang, mag-MC ka na rin. Wala na kaming boses. Pastor Arlene, ubos na boses namin. Tsaka piling ko yung mukha namin, medyo nakakasawa na rin. Gandang na masyado. Tumatanda na kasi may mga wrinkles na kami. Ayan. Ayaw mo lang. Ayaw mo lang. Ang prayer ko talaga, totoo to. Gusto ko magkaroon ng lalaking MC. Lalaking MC talaga. Lalaking MC. Ayan, so alam kong kakausapin si pastor, tsaka si pastor. Nagdi-declare lang tayo. Ayan, so multiplication. Di ba yun naman yung bilin niya ni Adan? Sabi niya sa Genesis 1:28, be fruitful and multiply. Hindi ako naniniwala mag-multiply lang ng anak, yun. Oo. Kaya naisip namin mag-anak din talaga. Kung kalooban ng Lord. Kaya, yung sinabi ng Lord na be fruitful and multiply, magmo-multiply ka sa lahat ng areas ng buhay mo. Magmo-multiply yung talento mo. Alam ko marami pang ilalabas si Lord sa inyo. Ayaw nyo lang ilabas eh. Ilabas niyo na. Let God reveal your ability and talents. Alam kong gigil na rin si Pastor Larry dito, tsaka si Ate Rose, si Pastora Rose na gamitin kayo. Ayan. Akitang gilas na tayo. Amen ba? Elevate. Sige nga ulit. Elevate. Elevate ha sa taong ito. Kasi sa totoo lang, hindi naman kami nagre-reklamo. Pero, parang kasi, di ba, feeling ko lang, nakakasawa pag paulit-ulit yung mga mukha namin ba dito. Maganda kasi yung may bagong raise up eh. Di ba may bagong raise up? Amen. Hindi kayo tinatakot ng Lord ha, pinopromote kayo ng Lord. Tandaan niyo yan. Hindi kayo, kung gagamitin kayo, ipopromote kayo ng Lord, i-elevate lang kayo ng Lord. Kasi yan talaga yung plano mo. Yan talaga yung plano mo. And, ayun, so sabi pa dyan, sabi kasi ng Lord, di ba dyan, God wants to elevate. Ang goal din ng Lord sa atin, hindi lang yung mapuno, kundi ang gusto talaga ng Lord, yung overflowing life talaga. Kasi ang tingin ng Lord sa atin, hindi naman container eh. Alam niyo yung container? O kahit yung lagayan na ng bus ng tubig. Pag container kasi, pag blines ka ng Lord sa container, para sa'yo lang yan. Pero ang design ng Lord sa'yo, channel. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, you're a channel. Channel, pag sinabi mong channel, daluyan ka. Dadaan sa'yo lahat. Amen ba? Dadaan sa'yo lahat. Dadaan sa'yo yung pagpapala. Dadaan sa'yo yung kalakasan. Pag nakita ka ng kapatid mo, grabe, lumalakas ka kahit ang dami ng problema. Nahahawa ka sa ngiti niya. Nahahawa ka sa itsura niya. Kasi the glory of God is revealing sa buhay mo.
2026. Sabi nga, di ba, hindi nagiging magaan yung taong 2025? So this year, because this is the message of the Lord to abide, total surrender, and steeping our faith to God, naniniwala ako na ang taong ito talagang magiging maganda. Proclaiming God's great power talaga. And sabi dyan, kasi ito yung sinabi ng Lord sa verse niya. Ephesians 3:20, basahin natin, malapit na ako matapos. In 1, 2, 3, pa-next ako kuya. 1, 2, 3, yung English na lang basahin natin. Sabi dyan, to Him, Amen. Kasi si Jesus, kaya niyang ibigay sa'yo lahat. Above, beyond, exceed. Kaya nga, He is not enough. He is more than enough. Higit siya sa sapat. Sabi dyan, at sabi pa dyan, according to His power, abundantly, pag sinasabi mong abundant, sagana talaga. Sagana! Sagana talaga ang buhay natin. Yan talaga ang gusto ng ating Panginoon. Next pa dyan, sa verse, Mark 9:23, sinabi sa kanya ni Jesus, kung magagawa mong sumampalataya, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Ang pangako ng Lord sa taong 2026, ano man yung mga panalangin mo, ano man yung mga desire mo, ano man yung gusto mo, ano sabi niya? Lakasan natin, mangyayari. Huwag tayong pumayag, hindi mangyayari. Mangyayari, Lord. Sabihin natin, mangyayari, Lord. Yes, ayan, mangyayari talaga, Lord. Receive na yan. And, kasi sabi niya sa Luke 1:37, next po, kuya. For nothing is impossible. Kaya naman pala sinabi ng Lord mangyayari. Kasi wala talagang imposible sa Kanya. Kung nagdududa ka kung paano kay bless ng Lord, walang imposible sa Kanya. Kung nagdududa ka kung paano baguhin, paano resolbahin yung problema mong mabigat sa'yo, ngayon, walang imposible sa Panginoon. Kahit anong bigat, ano pa yung pinagdaanan mo ngayon, babalik ka pa rin doon sa pangako ng Lord, walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa future mo. Walang imposible sa career mo, yung profession na gusto mo, na hinihingi mo, nilalaban mo, walang imposible sa Lord. Kaya niya talaga, sabi niya, mangyayari, di ba? Mangyayari talaga. Kaya itong anniversary natin, kahit hindi pa kumpleto yung pledges, mangyayari. Mangyayari talaga sa Grace Mall tayo. Talagang mangyayari yun sa Panginoon. Mangyayari lahat ng plano ng Lord sa anniversaryong ito. So, a summary, yan lang po. Summary. So, powerful beginning. So, to start a powerful beginning, ano sabi? Start with abiding in Christ, living a total surrendered life with Jesus, and stepping into a new level of faith in Christ this 2026. Hallelujah. Ayan, sabi dito, ito lang yung iiwan ko sa inyo, no? Wala tayong ibang kailangan to start a powerful beginning sa taong ito, only Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, only Jesus. Sabi niya sa kanyang salita, apart from Him, we can do nothing. Naniniwala ako, if we start this year with Jesus, basic lang sa atin yung taong ko. Sabi ko nga kanina, basic lang. Madali lang. Magkikita pa rin tayo sa 2027. Sabihin mo sa kapatid mo, magkikita tayo sa 2027. Aabangan ko. Aabangan ko yung post mo. Ay, hindi. Aabangan ko yung testimony mo. Aabangan ko yung mangyayari sa buhay mo. Aabangan ko yung career mo. Aabangan ko yung ministry mo. Aabangan ko lahat ng mangyayari sa buhay mo sa taong 2026. At talagang sa pagtatapos ko sa topic na to, talagang start. Let's start this year with Jesus. Ayan lang po. To God all be the glory. Salamat po sa ating Panginoon.
Okay, to become a powerful Christian, mga kapatid, kailangan talagang manatili. Amen. Pag sinabing manatili, yung sinabing gano'n na i-surrender. Naalala niyo yung preaching nung nakaraan na for my offer your dreams, your plans. Pag sinabing offer o commit, ipagkatiwala. Okay, mga kapatid, at talagang tsak na matutulungan tayo ng ating Diyos sapagkat He is in Almighty God. Makapangyarihan tayo sobra. At nasa Kanya ang lahat. Sabi nga kanina ng ating tagapagsalita, yung provision, yung lahat, yung increase. Bakit? Kasi si Jesus, He is all in all. Nasa Kanya talaga ang lahat. Naalala ko lang yung habang nagsasalita yung ating tagapagsalita nung intro pa lang. Patungkol nga sa karakter ni Jesus o yung kakayanan ng ating Panginoong Hesus. Nasa Kanya ang lahat. Nung one time kasi, nabasa ko sa Bible, after ng pinakain ni Jesus yung 3,000, yung 5,000, sinusundan siya ng mga taong ito. Hindi ibig sabihin para makinig sa Kanyang mga pangaral, kundi gusto lang mabusog. Nabasa niyo yun? Kahit si Jesus pupunta na sa malayo, yung mga tao talaga ang dami pupunta talaga doon. Okay, ngayon, sabi ng mga tao, Jesus, bakit hindi ka namin nakita doon? Lumalayo nga si Jesus. Sabi ni Jesus, kaya lang ba sumusunod kayo sa akin dahil nakakakain kayo? Binirik ka na ni Jesus. Tapos sinabi ni Jesus, nasa Kanya ang lahat. Sinabi ni Jesus, alam niyo ba, mabuti pa nga yung mga asong gubat, meron silang lungga na mapagtatakuan o matutulugan. Pero ang anak ng tao, which is siya yun, wala akong maanuhan ng aking ulo. Para bang wala akong unan. O wala akong mahilig. Hindi na-discourage ngayon yung mga mga tao sabing gano'n, pabira, wala pala ito eh. So, unti-unting nagalisan yung mga tao. Unti-unting nagalisan. Tapos sabi ni Jesus, masakit kaya yun, after mong pakainin, gano'n. Bagamat alam ni Jesus, because Jesus is all knowing. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, tinis din niyang mga alagad, kayo rin ba, iwan niyo ako? Alam mo, ang magandang sagot doon na ano ko ni Pedro, grabe, sabi ni Pedro, no, hindi Lord. Saan kami pupunta? Nasa sayo ang tignan mo yan. Jesus is all. Amen. Kaya pagka manatili tayo, talagang mangyayari yung kahit ayon sa kanyang kalooban. Kasi minsan tayo mga tao, nagpipray din tayo ng sobra-sobra. Ibig sabihin ba, magpipray ka ngayon ng airplane, ang hirap mamupahan mo ng paliparan. Tawag din airport. Amen? May nananalangin na ba dito na magkaroon ng airplane? Ang hirap. Manalangin ka na lang ng sasakyan. Ano pa ako dyan? Parang magkabinsino pa ako dyan. Okay. Alam niyo ba mga kapatid, napakasarap yung mga Kristyano na kung saan powerful. Remember, kung nais natin na magiging powerful ang taong ito, simulan natin mga kapatid sa panalangin. Ang hirap mga kapatid. Totoo mga kapatid, nung nag-pray ako ng New Year, gusto ng Diyos na i-level up tayo. Gusto talaga ng Diyos na i-elevate tayo. At sa totoo lang po yung sinabi ni Sis Armalin, excited ako na ibang mukha naman ang tatayo dito. Marami dito na matatayo. Yung salitang ano ba? Marami dito na talintado. Kahit ko, salita. Ready lang kayo mga kapatid. Meron akong nakikitaan. Meron akong nakikitaan. Sa mga babae, meron tatlo na potential talagang magsalita. Mas magaling pa sila kaysa amin. Pagdating nyo ang kapatid ng buhay nyo. Ready ka lang. I-comment nyo lang. Hayaan nyo ang Diyos na gagamitin. Let me allow ulit sa topic nating nakaraan noong December. Yung sinabi ni Pastor Arman, I think 3 times ko itong sasabuhin, yung green tree. Tama ba, Pastor Arman? Yung sinabi ni Pastor Arman, na bakit green tree ang pinili ng mga paganong tao na unang gumawa ng Christmas tree? Kasi ang
inuulit ko lang ito ha, yung grade 3, ang kanyang ugat ay palalim. Amen. Inuulit ko lang ito mga kapatid. Gusto ng Diyos yung paglago natin palalim, hindi yung pagano. May bagyo man mga kapatid, still, nakatayo ka rin. Amen? Gusto ng Diyos mga kapatid. Gusto ng Diyos na victorious Christian ka. Hindi yung matagal ka ng Kristyano, every time na mayroong problema, may pagsubok, wala kang ibang pinakunin, nag-iiyak. Para bang pumapayag lang tayo na sampal ka ng demonyo, hindi. Mga kapatid ng ating Diyos, victorious siya. Naalala ko lang yung dati nung si Jesus, diba namatay si Jesus? Ang akala ng kaaway, ang akala ng Diyan, yes! Tagumpay na, patay na yung leader ng mga Kristyano. Pero hindi nila alam, si Jesus na buhay. In fact, nagpunta pa si Jesus sa 1 Peter o 2 Peter, mayroon tayong mabasa na si Jesus nagpunta sa kailaliman. Saan yun? Doon yun sa, tinatawag na yung doon sa impyerno. Pumunta si Jesus doon. That time, nag-celebrate yung mga demonyo. Yung kanilang leader, ang sarap na upo sa kanyang trono. Wala na, talo na. Ang akala nila, yung kamantayan ni Jesus, yun naman yung nagdadala ng katagumpayan natin. Amen? Yung kamantayan ni Jesus, doon tayo nagkaroon ng kapatawaran. Doon tayo nagkaroon ng kalinisan sa ating iba't ibang kasalanan. Amen! Yun ang nagdala ng pag-asa. Tapos pagdating yung gulat sila, o kala patay na si Jesus. At alam natin, within 3 days, nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Yun yung sinasabi ko mga kapatid, na nakakatiyak tayo, maliligtas tayo. Nakakatiyak tayong tutulungan tayo ng Diyos. Amen! Kailangan lang talaga natin mga kapatid na kumonekta sa ating Panginoon Jesus. Kinakailangan lang natin manatili. Amen? Lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid. Sabi dito, may matagal ko na itong na nandito sa kaisipan. Nasabi doon, a prayerless Christian is a powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Do you believe that? Totoo yun mga kapatid. Sapagkat ang panalangin, actually ang gusto ng Diyos mga kapatid, kaya sabi ko already, nung meeting namin sa mga pastor, sinabi ko ang plano ko, which is ito ang sinabi ng Diyos, na kinakailangan mag-elevate up ang mga anak ng Diyos. Una, kinakailangan mayroon talaga tayong Bible reading mga kapatid. Kinakailangan at least meron kang 1 hour prayer daily. Or else, we lose our faith. Isa ganun mga kapatid. Kaya maraming mga Kristyano, ngayon ay Christian din ako, pero kamusta buhay mo? Bakit ganyan? Amen? Gusto ng Diyos mga kapatid. Gusto talaga ng Diyos na magiging magiging fruitful, magiging mabunga yung buhay natin. John 10 verse 10 sa bandang dulo, sabi niya, kung ang kaaway na parito para sirain kayo pag nakawan, wasakin, kaya maraming wasak na pamilya. Ano sabi ni Jesus? Naparito ako para bigyan ko kayo ng abundant life. Hindi ka naman gusto ni Jesus. Kaya yung mga buhay natin nagsimula ng umangat. Amen. Una, ang babagon ni Jesus sa yung puso. Kaya na totoo yun. Once ang isang Kristyano, ang isang tao nakakilala kay Kristo na born again. Totoo yun. Hindi ito nambubula si Sir Armani. Totoo yun dati nung ikaw hindi pa Kristyano, ang hangard ng mukha mo, parang bang nakakatakot yung mukha mo pag nakasalubong. Yung mga lalaki parang ayaw magpahuli ng buhay. Pero ngayon, hindi sa tingnan mo katabi. Unang hindi kayo ganyan agad. Kasi isang tao, kahit mga lalaki, hindi ganyan ang itsura. Maging kami. Bakit? Ayaw ko na tingnan yung mga dating picture namin Salamat. Kasi mga kapatid, kung ano yung nasa loob mo, nagmamanifest yun. Huwag mo sumupuno ng pag-ibig, mapagmahal ka na rin. Kaya maraming mga tao na nabiblis sa'yo, nagiging magpapala ang buhay mo. Maliban, mga kapatid na ikaw ay naka-attach kay Kristo. Saka ka lang magkaroon ng isang blessed life. Saka ka lang magiging victorious life. Gusto natin yun. Amen. At natutuwa ang Diyos. Yun ang dahil
dahilan bakit namatay ang ating Panginoong Isus. To bless us. Para makaganda tayo. Tayo tumayo mga kapatid.